Napakaganda talaga dito sa Singapore pagkagabi. Yan no. Dito tayo sa Merlion Park. Dapat sa Pilipinas yung ganyan. Statue ng buhaya dapat. Yan ang sinasuggest ko. Pagawan nyo yan. At check yung mga congressman dyan. At dyan sa Administrasyong Bulok, napakarami dyan. Talagang magpapapicture sila dun. Kasi yan ang hero nila. Statue of Crocodile. Pero ito nga no. Talagang nalulungkot lang din ako tuwing makikita ko yung mga ganitong klase ng mga sitwasyon na kung saan dinadagsan ng mga turista. Ang mga ganitong klase mga landmark dito sa Singapore, napakarami o kahit doon, hindi siguro makita, napakarami. Ayan, nagpapakita to ng kanilang malaking tiwala sa bansang Singapore dahil nakikita nilang unang-una napaka-safe. Kahit na mag-iwan kayo ng mamahaling gamit dito, laptop man yan o ano, hindi yan nanakawin. Kahit naiwan nyo na isang oras yan sa gilid, ang tao mismo dito ang magbabalik pa sa inyo kung makita kayo. Hindi nila pag-iinteresan yan. Kahit yung mga foreigner, takot silang magnakaw dito dahil minuto lang ang bibilangin nila. Talagang shoot sila sa banga. Talagang makukulong sila dito pagka talagang nagnakaw sila. Kaya kita nyo, nagbibigay din ng malaking revenue ang sektor o ang industriya ng tourism dito sa Singapore sa kanilang national government. Kaya tumataas ang kanilang GDP. Ang kanilang overall economy nasa malusog na state, no? Kasi nga ang mga tao ang bumubuhay yung mga turista, parte sila ng pag-angat ng economic success ng Singapore. Kabaliktaran sa atin diyan sa Pilipinas. Ang mga turista, nakakalungkot man sabihin, pero sila ang natatakot. Bagsak na ang bansa natin ngayon sa usaping tourism sa buong Southeast Asia. Kahit i-check nyo, makikita nyo nangungulela tayo. At ilang taon na yan, no? Siyempre, Administrasyong Bulok, hindi niya aminin yan. Pero pag nilukap nyo yan, talagang nakakahiya. Makikita yung kawalan ng tiwala ng mga foreigners na magpunta sa bansa natin. Dahil nga unang-una, parang wala talagang nagagawa ang Administrasyong Bulok para sa usaping safety. Ang dami mga patayan ngayon. Nagkalat na naman ang illegal na droga sa lansangan at syempre yung nangyayaring kaguluhan sa politika. Yan, korupsyon, nakawan sa gobyerno, bilyon-bilyon, trilyon ang pinag-uusapan. So, paano pang mag-i-interest sa mga turista na magbakasyon sa atin kung alam nilang ang pupuntahan nilang bansa parang impyerno na. 'Di ba? Wala Dati nung panahon ni Tatay Digong, yung mga Chinese pa lang napakarami ng nagpupunta sa atin na nakapag-generate ng maraming mga trabaho, ng malaking income din, no? Kaya kahit papaano may nagamit din yung bansa natin nung sa panahon ng COVID, nung crisis, 'di ba? Kung hindi dahil sa maayos na pamamalakad ni Tatay Digong noon, hindi nag-boom ang tourism industry natin. Pero ngayon bagsak na bagsak talaga. Nakalungkot lang. So yan, sana lang talaga one day, yan pag-upunan ni VP Sara, manunumbalik na sana ang turismo sa bansa natin. At itong mga nandito ngayon na mga turista, sana balakin nilang pumunta sa Pilipinas, sa bansa natin, nang makatulong din sa pag-angat ng ekonomiya natin. Basta lagi ko lang i-remind sa inyo ng paulit-ulit na lagi kayong magpakamakabayan. Huwag niyong kakalimutan yan. Nang sa ganun, one day, maging katulad din ng Singapore ang Pilipinas. So hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noypi. Naman sa mga tulong. Mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Maano? Masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ano? Doon yung mga yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.